Okay, so magandang hapon. Ngayon ay July 9. Mag-aalas 4 ng hapon. So bago natin tingnan yung ating nursery, may bago akong ginagawa ngayon. Alam nyo naman na meron na tayong hinarvest nung June 27. Ito na yun, binura ko na yon kasi may bago na tayong batch. Pero nag-harvest, tapos ko na i-harvest yung June 27. At isa sa naging tuna boxes natin doon ay gumamit tayo ng styroboard. So, ganito yung styroboard. Ganyan. So, syempre, magkadugtong yon. Basta, 15 holes. Ito, mas mahalaki yung naging spacing nila. Kasi nga, na-maximize na natin yung distance. Wala na yung harang ng konti. Pero mga mga half inch lang yung mga nadagdag. Pero malaking bagay na yun kasi or sabi mong kahit 1/4 inch. 1/4 inch magkabilaan. So, half inch na rin yung madadagdag sa distance nila. So, ito yung binili ko ito bago na to. Binili ko 34 pesos. Ano lang yan? 2 feet by 2 feet tapos 1/2 inch yung thickness. Ayan. So, yan yung butas niya. Ganyan yung butas niya. Pero ang problema kasi makita ko lang sa inyo. Hindi naman siya major problem. Ito yung natin, net cap. So pag nilagay ko dyan, okay naman. Actually ito malaki pa butas kasi yung nandun sa taas, medyo nakaangat pa yun ng gano'n, no? May angat ng konti. Ito kasi, ang ginawa ko, nung binilugan ko siya ng 5 piso, dun mismo sa guhit yung sinolder, tama, soldering iron natin. Yun yung mismong binutas natin. Yung una kasing butas na ginawa ko is nasa loob pa nung guideline. Which is mas maliit kaya medyo angat ng konti. Ayan, mga ganyan. Ang problema niyan, yan, sa ilalim. Although, lumalapat siya dun sa tubig, mga hanggang dito lang yung lapat ng tubig niya, yan. Hindi pa umabot sa kalahati nitong net caps natin. Gusto ko medyo nasa kalahati kasi ang naging observation ko in terms of roots, yung ugat ng ating lettuce ay banda dito lang sa ilalim. Usually, yung nakikita kong ugat niya dun sa iba nating mga boxes, dito sa taas ng slate or kahit sa gitna ng slate, makikita mo may mga ugat dyan na lumalabas. So, isa yun sa nakikita kong factor kaya hindi sila masyadong lumalaki kagad. Siyempre, mas konti ang ugat, mas may hirapan siyang lumaki kaagad. Pero isa pang factor kasi, nandito yun sa location 1. So, wala masyadong araw. So, hindi ko pa talaga na-experiment yung ganitong setup dun sa location 2. Pero, kahit na ganun, gumawa na kaagad ako ng different setup. So, kung na-imagine nyo kanina, ayan, ganito lang yung butas. Ang ginawa ko, inukaan ko lang ng kaunti yung paligid para lang mas lalo siyang lumalim. Yan, mas malalim na yan. Siguro from half inch naging 1/4 inch na lang yung thickness niya. Ayan, medyo hindi naman siya kasing lalim nung nung sa butas sa styroboard kasi ito yung sa dating takip ng tuna box pala. Kasi ito is 1/2 inch. Yung sa tuna boxes kasi yung thickness nun is 1 inch. So yan. Isa yan sa ititesting ko sa susunod na harvest natin. Titingnan ko kung anong mangyayari. So, in terms ng sukat, ganun pa rin naman. Bumili ako ng 4 na 2x2 So, sa 4 na 2x2, makakagawa ako ng 2 takip. So, yan. Partner yan na may number 3. Tapos ito number 2. Yan yung partner niya, yung kabila. Ayan. So, hindi ko pa nabubutas tong kabila So, tulad nung na-explain ko sa inyo dati, bubutasin ko muna siya ng gamit nitong mahabang soldering iron. Tapos, ang ginagawa ko naman, para dun sa uka, hindi ko na siya niniper kasi nga, maasikaso yung nipper. So, ayan. So, sabihin mo mainit yan, iinitin mo lang yung gilid niyan. Yan. Tutunawin mo lang. Ingat lang na hindi mo mabutas hanggang ilalim. Kung mapansin nyo, may konti pang thickness na natitira. Ayan o, may konti pang thickness. Hindi na siya ganito kakapal.
parang kalahati na lang ng thickness or minsan mas manipis. Ang problem lang yan, hindi yan masyadong magiging even or pantay kasi nga ano lang eh. Manual ko lang siya ganyan, no. Paikot ng ganyan, dahan-dahan, yan. Kailangan mainit na yung soldering iron nyo para mabutas siya. Para para matunaw niya. Ayan, tutunawin mo lang yung gilid. Tapos ayan, okay na yan. Yun lang. Hindi ko lang alam kung naintindihan nyo, pero yun yung idea kong bago ngayon na sinusubukan ko. So, maliban dyan, ayan, so tapos na tayo ng June 27, ang ina-harvest na natin is yung July 4, which is konti lang, mga less than 30, ano lang yan 30 pieces lang yung tinanim ko ng July 4. So, kahapon nag-display tayo ng 12, ngayon nagdagdag ulit tayo ng 10. So, halos wala na ako ma-display doon kasi hindi lahat tumubo ng maayos. Di ba yung nakalapag, yung diretso sa sahig ng mga boxes, yun yung pang July 4 ko. Lalo na itong pang July 12 ko. Kasi 30 heads lang din yan. Ang problema, yung isang box ay hindi halos tumubo. Kumbaga, delay talaga. Hindi ko lang alam kung anong naging problema. Yun nga, ang iniisip kong problema ay nakadiretso siya sa sahig. Pero since dalawang box sila, yung isang box okay naman. So, hindi ko alam kung anong naging problema, anong pwedeng gawin. Pero parehas yung dalawang box na yun, naka-styroboard setup, naka-ganyang setup. Pero wala pang uka sa gilid. Ayan. So, balak natin i-improve yung mga ganong setup, tingnan natin kung ano mangyayari. Pero, moving forward, kailangan makakaisip ako ng patungan. Kahit pa paano naka-elevate sila, kahit mga 2 inch lang from the ground. So, ayan. Yun yung isa sa mga inaasikaso natin. So, hindi ko pa din alam kung ilan yung maximum net caps na magagawa nan kasi may natira pa dyan. Pero maliban dyan, bumili na rin ulit tayo ng 3 pang 4 liters ng Coco Peat. Nakita nyo na naman dati yun, di ba? Kaya hindi ko na ipapakita. Kung saan ako bumibili, ayan. Ano? Hindi ko na papakita address ko. Pero pwede nyo naman palang i-search yung Doming Grows. Nandun ako. Malapit sa SM Caloocan. Yan yung binibilan ko. Leader Plant Bodies. Yan. Search nyo na lang siguro. Leader Plant Bodies. Follow us on FB. Yan, hindi na bumibili. Binibili ko yung 4 liters nila na Coco Peat na sifted or nasala na. So, medyo better yung quality niya. At 40 pesos lang kada 4 liters. And so far, sa isang 4 liters, naka 217 net caps na kaagad ako. At meron pang natitira. So, estimate natin mga 300. So, ngayon, ano bang araw ngayon? Wednesday. So, Thursday. So, 2 days na lang. 2 days na lang. Wednesday talaga kasi ako nagta-transfer. Kung mapansin nyo, ayan, no? Transfer date ko is Wednesday. Kaso, hindi ko na-prepare ng agad-agad. So, bukas na akong prepare. And, malagay ko Friday na ako magta-transfer. Ito yung ita-transfer natin. 90 pieces yan. So, kailangan ko mag-prepare ng 6 na tuna boxes para dyan. So, maliban dyan, ayun, hindi naman lahat tumutubo ng maayos eh. Ayan, may mga sablay. Alam ko, 4 yata yung nakita ko agad na sablay dyan. Pero maliban dyan, meron tayong mga pula. Ayan, yun yung gusto ko yung pula. Kaso, dito sa location 1, hindi gaanong maganda yung tubo ng pula. Kumpara doon sa location 2. Sa location 2 talagang pula. Pula kung pula. Kasi ito naman is yung tinanim natin nung July 4. Yan, July 4. So, konti lang yan. Kasi yan yung ililipat. Yan yung ipapalit natin dun sa hina-harvest ko nung yung hina-harvest pala natin ngayon na July 4. Yan yung ipapalit natin next week. Next week Wednesday. So, 1 week pa. So, mga pa lang yan. 5 days old. Yan, 5 days old. Tapos, dadagdagan ko pa yan sa Friday, another 35 pieces. Kasi, 30 pieces lang kailangan ko. So, nagpasobra tayo ng 5. Pero kung mapansin nyo, lahat ang ganda ng tubo. So, may 5 di-dispose lang dyan or kung saan mapupunta. Pero kung magawan ko ng paraan, gagawa natin paraan. Pero, usually, din-dispose ko na yung mga excess. Katulad nung nangyari dito.
Ito yung nabanggit ko sa inyo na tinransfer ko nung July 2. Ayan. So, pinatagal ko lang siya ng konti kasi tinitingnan ko kung yung mga transfer ko nung July 2 is tumubo ng maayos or may biglang namatay. Kasi kung may biglang namatay, pwede nating ihabol yung mga nandito. Kasi since okay naman sila nung chinek ko kaninang umaga, ay dinispose ko na yung mga natira dyan. Parang may 3 pang goods yung tubo dun pero kailangan natin dispose. Ayan, so may langaw pa nga. Anyway, ito yung indoor setup natin. So, dadagdagan ko pa ulit yan ng 35 dito sa kabila para sa next batch. So, after nun, balik ulit tayo sa 90 heads kasi yung harvest natin sa 18, yan, 90 heads yan. Yan. So, tuloy-tuloy lang. Cross out, update, cross out, update. So, ngayon, nasa harvest sa tayo sa batch 10. So, ibig sabihin, naka 10 cycles na tayo ng tanim. Ganun. This year lang yan. So, kasi kung weekly tayo magtatanim, maximum of 52 batch yung magagawa natin. So, yan. Goods naman. Yun nga lang, pag 90 heads yung tanim ko, hindi ko rin kayang i-dispose lahat agad-agad. So, kung mag-increase ako ng production, kailangan na akong kumuha ng isa pang babagsakan. Pero goods naman. Yan, maraming pa namang inaasikaso. Ayun, yun lang naman gusto kong i-share sa inyo. Ayan. Setup ko dito. So, kaya yan, pag naubos ko na yan, prepare na ulit ako. Kasi, nakababa dyan ng 5 araw, tas mga 2 days bago siya matuyo ng katulad yan. Yan. So, kahit basa, nililipat ko na, pero hindi ko pa nilalagyan ng buto. Nililipat ko lang sa mga net caps kahit basa, tas dyan na siya matutuyo. Yan. Tsaka mas madali siyang ilagay sa net caps pag basa. Yun lang naman ma-advise ko sa inyo. Depende. Kung saan kayo masanay. Kasi, yan. Also, since konti na lang din tong net caps ko, kailangan ko na rin gumawa ng net caps, which is, ayan. Kukuha ka lang dyan, magugupit-gupit ka, tas magsusoldering iron ka. Yun, paikot-ikot na lang yung proseso natin. So, kung gusto natin lumaki ito, kailangan lang natin magdagdag ng production and magdagdag na pwedeng mag-dispose or magbenta ng products natin. Pero kung kayo, kaya nyo ibenta lahat yun, walang problema. Mas maganda nga yun kasi mas solo nyo yung profit. Ako, ang ginagawa natin, syempre, pinapabenta natin. Syempre, kailangan kumita rin sila. Ano makukuha nila doon? So, ang usapan, lagi ko naman share sa inyo, is 20% resale price. And also, pag may mga biglang malalanta doon, tas hindi na siya, kahit nakababa sa tubig, hindi na siya makarecover, kinukuha ko yon. Tapos, pinapalitan natin ng bago. Kumbaga, yung risk nung pagkasira ng produkto is nasa atin. And sa kanila naman, ang benefit naman natin sa kanila is yung pwesto, tsaka yung mga customers nila, tsaka yung oras nila. Kasi sila yung magbebenta nun. Tapos ako, ang responsibility ko is to replenish yung mga products or mga supply ko doon. Kaya tuwing umaga, mag-message na sa akin si Kuya Jojo kung ilan yung kailangan niya. And mag-harvest ako. Pupunta ako doon, tas diretso na ako ng walking or jogging. Yan, mag-exercise na ako. So, yun yung routine ko. Then, by mga 8 a.m., pauwi na ako. Titingnan ko kung may nabawas. Pero, hindi ko naman siya dadagdagan. Pero, pag Sabado-Linggo, yan, minsan nagbe-message si Kuya Jojo ng hapon kung kailangan niya talaga. Kasi nagsasarado siya ng tanghali hanggang mga hapon, mga 4, 4:30 yan. Sarado siya niyan. So, ayun. That's it. So, kaya na natin i-dispose yung 90 heads. Hindi naman lahat kay Kuya Jojo kasi parang ang estimate ko, napakita ko ba sa inyo? Basta napakita ko yata sa inyo. Papakita ko na lang ulit sa inyo yung data natin. May data naman tayo doon. Pero on the average, sabihin natin 45 heads kayang i-dispose ni Kuya Jojo. Yung the rest, yung the next 45 heads, kailangan ako maghanap ng bebentahan. So, yung mga personal customers ko naman yung mag-absorb naman nung other products natin. Okay? So, kasi mas maganda pa rin may personal customers kayo.
Kasi yung mga personal customers na yan yung magbibigay sa inyo ng mga feedback, kung ano bang lasa nito, kung napaitan sila, ang tanong mo dyan. Kung mapait, tanong mo sa sarili mo, kung gano'n na ba katagal yung number of days ng lettuce mo, ano yung naging oras ng harvest mo, ano yung possible ppm or easy reading mo, pH, yan, yung mga sitwasyon na ganyan. Kasi based dun sa mga nakikita ko, sabi nga nila, pag na-stress yung halaman, pumapait siya. Tapos pag nagbo-bolting, pumapait siya. Sabi nga nila, pag nagbo-bolting, di ba, umaangat. Yung sa akin kasi umaangat, pero hindi ko siya makonsider na bolting. Kasi hindi naman siya mapait. Hindi siya pumapait. Ang inisip ko, kaya tulad nung nabanggit ko sa inyo, kaya siya umaangat kasi wala na siyang space para mag-grow sideways. Umaangat na lang siya. Hindi ko sure kung bolting nga yun. So, correct me if I'm wrong. Kasi ang reference ko lang sa bolting ay pag pumapait yung produce mo. Kasi nga nag-enter na siya sa flowering stage. Pero yun. Kahit nasa 51, 52 na 52 days yata yung pinaka-oldest kong naibenta dati. Recently lang, parang this June lang yun. Okay pa naman. Ayan. So, isa pang problem dito sa location 1 pala is mababa ang airflow. 'Di ba yun naman yung advantage natin sa location 2, kaya kahit mainit is maganda yung tubo dahil maganda yung airflow. Dito naman sa kabila, medyo mahina na yung init ng araw, tapos medyo mahirap pa yung airflow kasi nga may pader yun eh. Hindi lang siya yung open space katulad ng location 2 natin. So yun yung mga nakikita kong hindi maganda dito sa location 1 kasi naikumpara ko na siya dun sa location 2. Pero dati nagagandahan na ako sa tanim ko sa location 1. So, ayan. Yun lang. So, ongoing pa rin yung pagdadagdag natin ng setup. Balitaan ko na lang kayo pag meron tayong mga advancement or changes or kung ano man na pwede kong i-share sa inyo. So, hopefully may na-share akong bago, especially dito sa mga experiment trials natin. And see you next update. Bye-bye!